aton nga gobyerno sa pagatukudon nga dam sa Kalinog, where in fact nakalabot na ini sa mga national news, no, nga ginapabugal gid sa gobyerno pinaagi sa kay Senator Franklin Drilon nga ini ang pinakadako nga construction sang dam sa Visayas, kag ini man ang pinakadako nga fund nga igahatag sang Korean government sa bugos nga kalibutan para matuman lang gid ang handog sang gobyerno Aquino para ikuno makabulig sa pumuluyo dali sa probinsya sa Iloilo. Kadampig ho. Mama ko, tinanong nga, ginapamatukan din sang bayan ng amo ni nga proyekto sa aton nga gobyerno. Una sa tanan, bag-o pa man nga ginunsar naton ang pag-imbestiga, no, environmental investigation naton, mabaskog na ini nga ginapamatukan una sa mga tumandok nga mga kauturan naton dito sa lugar nga sa diin i-construct ang mega dam, no, labi na gid ang mga kauturan naton nga mga tumandok sa Garangan, Masaroy kag sa Agalaga nga amo ni ang tatlo ka barangay nga pagalusawon kung ipatukod magigid ang dam. Matuod nga tatlo lang ini ka barangay, pero ti ini ang nag-reflect hindi lang sang kabarangayan sang mga tumandok, kundi dako man ang ini ang epekto niya sa bugos nga probinsya sang Iloilo. In contrast man sa ginahambal sang gobyerno, no, nga ini makabulig sang dako sa rice production, makabulig generate sang 17,000 jobs sa mga locals, makabulig sang hydropower, makahatag sang dugang nga tubig diri sa syudad sa Iloilo. Sa paglantaw naton, kag base man sa environmental investigation mission naton nga ginhiwat ang makalahadlok diri Dampig siya kag Kadampig Chris, ang findings bala before pa man sang EIM ang fault lines nga mismo ang PhilBox kag ang Geoscience and Mines Bureau nagahambal nga ara sa may fault lines sina nga mga area kag gin confirm pagid naton para maging solid, mabaskog ang aton nga mga pag-agam-agam. So nag-invite kita sa mga young scientists naton sa aton man mga abyan nga organisasyon sa siyentista ang agham sa nasyonal para ma-prove pagid naton kung tama bala ang ining West Panay fault line nga sang lately ginbawi ini sang PhilBox. Kaya ambal ni Senator Drilon baseless ang aton nga kahangawa. Pero ang matuod nga nagatuhaw naging kumpirma manggid. Hindi lang 11.5 kilometers away from the construction sa mega dam, kundi mismo sa pagatukuron nga dam may faults nga nagaluntad. Kasi expert ina yan, hindi kita maka-question sa credibility sa aton geologist nga subong nagatudlo sa University of the Philippines din naman. Well, Kadampig siya, no? Kadampig po. Ang natabo nga EIM, no? Hindi siya conclusive gid, no? Nga among gid ni nga siyempre may risk, siling sang mga scientists may mga risk. Kag ang ini nga EIM, ang resulta gida paabot nila sa mga mag-proponer sa mga project. So kadto kita sa ano sa Lunes kani nag-launch ang Halao River for the People movement. Kadampig hope ano ini ang Halao River for the People movement? Sa pagpaninguha man sang bayan upod ang tumandok at pamanggas, gusto naton nga ipahibalo sa bugos nga pumuluyo. Kag sa aton paglunsar sina o pagtukod naton madamo man sang mga grupo, organisasyon, individual nga nakita nila ang validity kag ang kamaturan sang sining aton plastar nga tama gid ka delikado. So madamo sang mga academic kag universities nga gusto mag-upod sa aton, where in fact nagaupod na sa aton ang pila ka SB members sang Kalinog,
kag madamo pa sa mga LGUs nga atong ginplastaran sini, kag mga kasimbahanan nga nakita nila nga valid kag kadelikado gid gali sang sini nga pagtukod sang megadam sa Kalibo. Diri maabot silingon no kadampig hope nga hindi lang ang bayan ang nagapamatok sa amo ni nga megadam project sang aton nga gobyerno. So mas malapad pagid sang kubay sa mga pumuluyo ang nagapamatok no sa amo ni nga project. Oo, kag nagapati ako, kami sa Bagong Alyansang Makabayan, nga mas magadamo, pagkin nga magadamo ang pagpamatok sini, bisan pa nga madamo sang naga-discredit, kag isa na ang isa man ka engineer, no? Nga si Engineer Edgar Manaay, nga popular gid ini nga pangalan sa akon, Apian Chris God. Kaya din pa ini sa aton nga paghimakas kontra sa coal-fired. Siya gid ni ang isa sa mga maisog contradict sa mga aton nga oposisyon. Pero vindicated man kita kay ang coal-fired napamatudan nga wala man naghatag sang pagpanubo sang presyo sa kuryente, kundi nagataas mismo ang presyo sang kuryente. Subong ari naman nabatian naton ang tingog sang sini nga engineer. Kag para sa ako niya, siya siguro ning tagapamaba sang gobyerno dere sa Iloilo. Kag ako naga-challenge ako sa iya nga mag-discredit siya sa findings. It's because bala engineer siya o bangod ang iya nga experience siya madamo. Ang ako nang ihambal sa iya nga mamati siya kag siya mismo kung gusto niya katuan to, gusto niya i-validate ang ining nga mga findings. Parehas man sang ginhimo naton gin-validate ang findings sang PhilBox, sang DNR, kadto man siya to kag maghimo man siya sang iya kaugalingon nga investigation. Kag magpupuanay kita nga itanaw naton kay kung para siya sa tawo, para man kita sa tawo. Ay kita diriya sang at stake nga interest, no? Kundi ang at stake diriya ang interes ng pumuluyo naton nga maigo nga kung matukod ang ini nga dam, delikado pa ini, sobra pa ang halit nga mahatag niya sa ginahambal nato nga rice efficiency, hydropower, trabaho, kag iban pa da ang tubig. Kundi anhon mo lang ang ini nga mga benefits kung tanan kita magkalamatay bangod sang ginatawag nga fault lines nga ara gid mismo sa tukuran sang megadam. Amo to ya sa findings sa kanon sang scientist nga may fault. Aside from fault, may arap gid sila nakita nga magasuporta bala sang bila ang duta dito sa pagi sa makita mga landslides, ang tawag nga mass wasting, may ara man sang mga rock falls, kaya ini nga mga rock falls kuno mga landslide, gravity driven ni but silingon nga kadampig siya kag kadampig hopa hindi matuod kung damo imo kahoy o damo kahoyan sa kabukiran, hindi siya prone sa landslide. So ginapamatud-an no sa grupo sang agam, sila ni Neil, Adrian kag ni Warner nga amo ni ang questionable ang integrity sang duta dito sa patindugan sa main reservoir sa Halaor River. Amo gani na nga gahambal kita nga aside sa fault, amo nang ginahambal mo kadampig Chris nga gravity driven. So delikado pag ini, no? So environmentally, gina-challenge naman ang findings o ang endorsement sa Regional Development Council kag sang NEDA. Ang NEDA ang nag-endorse, no, ang Investment Coordinating Committee Technical Board sang NEDA ang nag-endorse sang sininga project sa Department of Finance, no. Kag gin-endorse nila on the basis nga why sila may nakita nga environmental hazard or detrimental sa aton nga pumuluyo. Kag syempre gina-challenge naman ang NIA kag ang NCIP sa ila environmental compliance certificate kag free prior and informed consent nga amo ni ang maghahatag pagid sang dugang validity para i-implement. So para sa Bagong Alyansang Makabayan, ang ini mga government agencies
basing sa aton findings, kadtuan naton ini sila. Kadtuan naton sila, kagatagan naton sila sa mga findings naton santo sa results ng aton nga environmental investigation mission. Kag i-challenge naton o i-challenge naton sila nga ang ilang mga findings kulang-kulang base na mislukman o wala man gid nila na investigate kay may data kita nga after sa tong result nga ginpagwa naton may mga pila ka personality sa National Irrigation Administration nga nagkadto sa office ang agham kag kinangayo sang aton nga results ng aton nga investigation mission kag sila mismo no hindi man ni official pero ti mga informal nga istorya nga nag-ako nga wala nila nakita ang vote. So, para sa aton diri sa Bagong Alyansa Makabayan, upod ang Halao River for the People Movement, magahiwat sa mga pila ka activities, i-finalize na to, kagdalo naton sa opisina sang NEDA, sang NEA, sang DA, sang NCIP, up to sa kay President Benigno Aquino, para ipakita iya ang other side sa aton nga findings, and we hope no mamati sila. Pero kung hindi sila mamati, tiwal ta mahimo, pero iduso tagyapon niya ang nakita naton kay at stake diri ang kabuhi sang pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. More than sa ginahambal ni Senator Franklin Drilon kag ni President Pinoy Aquino nga may rice sufficiency, may power, kag may tubig nga igahatag ini nga benepisyo sa pumuluyo. Okay. So, ginapataga-discuss ang geohazard, no? Pagka geohazard sa dam, nga project nga dam. May dito man, no, si Warner, isa ka biologist, biology graduate. Sila niya maapektuhan ang biodiversity, no? Sang palibot sa Halao River, labi na gid ang GMA ang garangan Masaroy Agkalaga. So badamo gid posible kuno kung ipatindog ini nga damo gid madula nga mga native nga mga tanom, mga native nga mga sapat sa madamo gid sila nga species. Kag sang siling man sang ano pumuyo didto no sang ginapatindog ang Morol-Morol Dam sa Bingle, damo na kuno nadula nga mga isda dito kuno nga ginapanakop nila. So ano man balong dira kilampi ko? Oo, tuod na. Siyempre ako gapati kuya sa mga expert kay giniskwelahan nila kag padayon sila nga nagatuon. Tisan to sa reports ng biologists naton, 85 species ang maapektuhan sa ina lang nga area. Initial plan na? Initial. Kag dira lang na sa area sa tatlo na ka barangay. Kag mostly sina pala 37 ang ginakaon nga pwede makaon sa pumuluyo. So, butsing ganon, representative ina sang manggaran nga biodiversity sa sina nga lugar, no? Kagti, kung ibulos mo bala ang ginahambal nila nga 17,000 jobs, kag ining rice sufficiency, sa subong pa lang self-sustaining na naiya ang ina, whereas ang risgo sa pagtukod sang dam madamo ini siya sang risgo kag hindi man ni guarantee nga makabulikid sa mga imol nga manguma kay balaan taman kung matapos ining dam ang maka-provide ini sang irigasyon bayaran mo man kag balaan taman nga ang irigasyon mahal man ang bayad sina. Ikaduwa, bangod kay utang ini, siyempre kinanglan bayaran mong prinsipal kag interest, sakaan man nilang sukot nila sa irigasyon, no? Ikaduwa, kung may power da, hindi man na libre. Parehas na subong balas ang suga ang power na ginabayaran ta. Nga wala nagauntat ang pagtaas, kaya mo man ang matabo dito. Ining tubig na atong gani, nga nagataas man ang presyo sang tubig. So, hindi garanti nga ining mga ginapromisa nila nga benefit sa pumuluyo, makatugid sa pumuluyo. Kay balaan ta utang ini, mamahal ini, kag magamahal nga mga mahal. So, maka-avail lang siguro sini ang mga makasarang, no? May mga kwarta. Pero hamak mo ba ng risgo in the future? Ang pagmahal, kag ang pagtaas ang presyo sa kuryente, tubig, irigasyon, ang risgo pagit sa pagbaha, paglinog, etc. Compare sa mga masarangan man gyapon sa pumuluyo,
mabuhi, no, bisan pobre, pero may other alternative kita. Anong aton alternative sa dam? Kaya hambal naton, pero may lang ta pamatok, no? Siyempre, pamatok naton, santo man na iya sa justifiable pala, hindi man kita pamatok sa anuman nga proyekto. Galing ini nga proyekto daw tuman di ka delikado. So, anong aton alternative? Pwede gani ang alternative da nga instead siningin butang sang dam, idugang na lang binis sa budget sang irrigation, no, sang linya. Pangarigluho niya na dahil mga guba-guba niya ng mga irrigation system. O maghimo man siya sa mga mini dams, no? Nga medyo barato lang, hindi man tama ka delikado. Oo, may mga ara man kita mga impounding pala nga ginatawag. Or idugang yan ibig subsidies sa mga mangunguma. Libreng seeds, dugang mga libreng fertilizers, nga I think panghatag pag isang incentives nga iban nga farm inputs, panagtag sang duta, no, panubuon ang renta sang pag-arkila sang duta. I think mas amo na yang sustainable sa rice sufficiency. Ikaduwa, ang ginahambal man naton nga alternative naton, nga ang alternative naton hindi ang pagguba sang tubigan, kundi paano mo pagid bala i-develop ang Halaor River nga makahatag ni siya sang sufficient nga mga tubig o mga irrigation system nga hindi delikado. So, amo na yang paglantaw naton. Kag ang tubig nga ini, ang Halaor is para sa pumuluyo. Hindi niya para sa mga sinuman nga dlagko, nga negosyante, parehas bisang Korean Bank, balan mong bangko negosyo. Kag siyempre, may interest na. Anong interest ng Korean Bank diri? Ang interest niya, siyempre, pautang nga may interest. Ikaduwa, kung mabutang na sino mauyat sang irrigation system, sino mauyat sang hydropower, sino mauyat sang water supply, syempre mga ilaman na da nga within sa network man sang gobyerno kag sang Korean Bank, importante mabayaran kag makaginansya sila. Hindi na mayo nga ginambal naton nga rice sufficiency. Kay inaiya kay para kay sino na sufficiency na iya sa mga dlako nga foreign corporations kag mga big business. So, I think hindi lang question sang environment ang pinaka-problema naton di sa dam. Ang ma-boil down gid iniya sa economics. Ma-boil down sa economics kay ang trend subong sa kalibutan kag sa mga third world countries, ang ato natural resources ginauyatan, ginagamit sang sining mga big businesses, foreign kag dumlong upod ang gobyerno para himuon nga kapital, para dugang nga pagkwarta sa pumuluyo instead nga gamiton initani para sa pumuluyo, ilaya para sa ila kaugalingon nga negosyo. So, ang pamangkot, agi din no, kung para kay sino ang pagatukuron niya Megadam project. So, ang imo na lang paghangkat kag mensahe sa aton nga mga pumuluyo kadampig ho. Oo nga ako niya panghangkat subong kay Engineer Edgar Manaay. Kaya nga daw siya giniyang una-una nga nagwa sang iyang nga critique. And I think i-challenge taman si Engineer Manaay nga himo man di siya sang iyang alternative. Kag himo man siya sang iyang yang iya mabulig man para matun-an ta ni Mayo nga makabulig ining Halaor. Hindi question lang nga discredit mong credibility sa aton nga mga scientist, sa aton nga kausa para sa pumuluyo. So, amo na iya kag para sa pumuluyo, sa tanan nga pumuluyo labi na sa Kalinog, sa Lambunaw, ang aton mga utod nga tumandok kag mangunguma. I think ini ang tiyempo para buksan ta aton nga kaisipan kag mga mata. Kag hindi ni para sa aton lang, kundi para ni sa aton mga kabataan pila ka adlaw. Okay, amo yan to si Kadampig Hope, si Miss Hope Hervilla sang bagong alyansa Makabayan. Halos ubos na gid ang aton nga oras subong nga pods diri sa Kadampig Katarungan. Kabay pa nga ang aton nga mga kadampig nga ating palamati nga masanaga no. Kag ang mga proponents gid sang dam
kag labi na gid ang punsugnon nga gobyerno naton sa pagduso diri. Mga kadampig, salamat gid sa inyo pag-upod sa aton. Ini si inyo abyan sa kahanginan si Kadampig Kristen after kita magtakop do gina tamyaw naton ang nagupod sa EIM dira sa barangay Kalaga kag Sagarangan. Kag ini naman si Kadampig siya, isa naman ka maunod nga talakayan ng aton nga natigayon subong nga Domingo. Kabay pa nga malaputan sang sini nga pagwaragwag, makahimo sang panindugan angod sa ginaproponer nga Halaor River Multipurpose Project Phase 2. Tugtog sa masunod nga Domingo, diri lang sa Dampig, Katarungan.